Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po start ng isang bagong Super Grandmaster Tournament and ito po ang Super Chess Classic Romania. So lahat ng top Super Grandmasters kasali dito, si Wesley, si Sindarov, si Caruana. Unfortunately wala si Magnus Carlsen, pero the other top players kasali po. So meron tayong naging survey sa ating YouTube channel. And ang nanalo po dito with 46% of the votes, si Wesley. So yan po ang titingnan nating first game for today. So yan, dito po white si Wesley, ang kalaban niya si Super GM Vincent Kamer. And punta tayo sa ating game. So ito po nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Knight F6. So ito ang Berlin opening. Yan po usually ang ititira mo as black pagka gusto mo ng tabla. Ayan. So medyo meron pong pagka-drawish itong line dito. So D3, D6, castling, Bishop E7, and H3. So ako po kasi nilalaro ko itong Berlin opening as black and itong H3. Isa po itong sideline. So usually ang nangyayari dito, parang nagsi-C3 and then Rook E1, Knight D2, ganyan. So, ang binitawan ni Wesley is H3. Ito, meron na kagad medyo kakaiba. Ibig sabihin, meron siyang ibang plano. So, nag-A6, capture, capture, and dito, ang ginawa ni Wesley is nag-D4. And ito po, nakikita ko sa akin database, isa na lang ang naglaro. Ayan. So, ito ay parang pawn sacrifice kung maituturing. Kasi pagkakain with knight takes e4 at yan po ay tinanggap ni Vincent Kamer, nag-rook e1 si Wesley. And kung papansinin niyo po sa oras, no, kung umatake ka sa center and temporary pawn sacrifice ka, dapat alam mo ang iyong gagawin. So hindi ko alam bakit nag-isip dito ng 12 minutes. Ayan si Wesley, no, with the rook e1. So dito, ang ginawa ng black is nag-F5 and kumapture, castling, Knight C3, and D5. Ayan. So talagang nag-i-start na pong magkagulo ang posisyon. So may double pawn dito yung black pero merong compensation with bishop pair. Ayan. Naman siya. So parang very complicated na po yung game dito sa posisyon na ito. So nag-knight d4 and yan po ay slight inaccuracy sabi ng ating engine. Kasi merong napakalakas na tira itong side move with bishop h4. Ayan, pagka bishop h4, tatamaan ito, rook f1, c5, knight f3, and then d4. So actually ito po, engine lang ito, no? Engine lines. Pero kung sa totoo lang, medyo mahirap pong intindihin kasi ilalagay yung bishop sa gilid pero ang kapalit niyan magkakaroon ng open diagonal yung other bishop. Ayan. Balik po natin. Pero pagka sa tao po yon, mahirap pong gawin yon kasi ang naituro sa atin, no, usually is control the center. So gusto mo nakakontrol ka dito sa gitna. Hindi mo ilalagay yung bishop sa gilid. So nag bishop c5 si Kamer para merong malakas na pressure dito. Kaso yan po ay isang inaccuracy. So bishop e3, queen e8, under attack. So f4, depensa muna. Bishop e7, umatras. Knight b3, rook b8, and rook b1. Ayan. So bishop pair, ang black, pero controlled po yung mga dark squares. Ayan. So dito nag a5, ito po ay isang pawn sacrifice. And yan po ay tinanggap ni Wesley. Pero ang kapalit niyan, tuhog ang tatlong pyesa. Ayan. So, tinuhog ni Kamer. Pagka-capture, ito naman ay counter sacrifice. Sacrifice ng exchange. So, pwede mo pong kainin ito. Kaso, pag ginawa mo yan, kain, DE4. And then, ang idea ni Wesley is Queen E3. Para itong double pawn makokontrol, tapos itong bishop malakas. And kahit po quality up ka, may kapalit na isang pawn and magandang position ng white. So dito po lamang ang puti. Ayan. So hindi kinain. Ang ginawa is f takes e4, knight b3,
talagang pinapakain ito, no? Pero hindi mo talaga pwedeng kainin kasi mawawalan ka ng control dito sa dark squares, malakas itong bishop. So pag kinain mo, ganun ulit na mangyayari. Queen takes e1, papasok ang knight, tapos b4, a5. Yan po ang usual plan. So halimbawa, bishop e6, knight c5, ayun na, b4, a4, a5. Yung next. So ibalik natin, kaya ang ginawa dito ng black, nag g5, nilabanan po yung dark squares. Talaga napakagulo na itong laban na ito. So nag c3, under attack ang bishop, and hindi po inatras. So nakipagsabayan, gf4, kain, and then queen d4. Ayan, so depensa muna sa e5 bago capturein yung e3 pawn. So nag queen e7, under attack ang b4, a3, dinipensahan muna. Bishop takes h3, and of course take note, hindi mo pwedeng kainin yan. Pag kinain mo, merong queen e3 check, and ang next idea is rook f2, tapos queen g2, mache-checkmate ka dyan. So dito, rook takes e3 lang si Wesley, bishop g4, rook c3, under attack ang c6 pawn, queen g5, queen e3, queen takes e5, and ito po ang critical position pagka knight d4 ni Wesley. Ayan, so kung bibilangin po natin yung pawn, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, merong 4 na pawn sa gitna, no? Ang black, si Wesley, merong 3 pawn lang. So sabi po dito ng engine natin, lalamang ang black kapag dinipensahan lang yung pawn. So umatras lang dapat. Ayan, pa-play safe lang muna para ito hindi basta-basta makain. Of course, hindi mo pwedeng kainin yan. Pag kinain mo kagad yan, magkakaroon ng double passed pawn yung black. So depensa lang muna. And pagka tinuloy natin ang engine evaluation, rook f1, kain, rook f8, king g1, and then queen f4 with slight advantage for black. So merong 4 na pawn ang itim laban sa 3 pawn ng white, pero walang laban sa dark squares si Wesley. So yung itim. So control ni Wesley ang dark squares, and siguro may compensation, pero of course a pawn is a pawn. Ayan, so ibalik po natin. Dito kasi ang ginawa ng queen g7, umatras. So yan po, binigyan ng question mark. So pagkakain, ang idea is bishop f3, pero yan po, threat lamok lamang kasi merong rook c2. Ayan, so madidepensahan ang g2 pawn. So nakalibreng capture ng pawn si Wesley doon. So dito nag rook b6, gustong mag-battery sa g-file, rook f1, rook bf6, and rook ff2. Talagang suportado yung g2 pawn. So king h8, queen c3, rook f7, depensa lang muna dito. And dito po sa posisyon na ito, nagkapalitan na ng pyesa. So kain, rook cd2, and then pa-capture, palitan ka agad ng pyesa with rook g2. Dito nag d4, so sabayan po ang atake, and queen e1 lang ang ginawa. So take note, hindi mo pwedeng capturein kasi merong discovered attack yung itim. So ng queen e1, queen f7, queen e5, pin. So okay na sana yung posisyon dito no. Pagka d3, kung i-check nyo po yung oras ni Vincent Keimer, pagka queen c3 ni Wesley, nakatira pa with queen e6 34 seconds. Ibig sabihin yan, tumira si Vincent Keimer, 4 seconds remaining. Kung ibabalik natin dito, tumira si Keimer, 2 seconds remaining. So talagang pag ganitong posisyon, actually minsan naiisip ko talaga, gusto ko na lang gulatin yung kalabang ko, no? Pagka nakikita kong 2 seconds remaining siya, gusto kong gulatin para hindi makatira, ma-down. Kasi hindi ko pa po yan na-try, manggulat ng kalaban. Siguro tingnan natin kung in the future magawa natin. Kasi nakakahiya kasi pagka para nang di-distract pagka 2 seconds, uy! O kaya down. Pwede po, may gumagawa po noon, nagsabi ng down pero hindi pa down. So saka ka madadown kasi pagkatingin mo, uy, saka po madadown. Yung po mga isang technique ng mga veterano. Hindi ko pa po yan na-try. Baka in the future, try natin.
So dito nag D3, Queen C3, Queen E6, Queen D4, and Queen D6. So pag Queen D6, ayan na po. Capture, nauwi na sa drawish position. Tig 3 pawns and tig 1 rook. So pag ganyan po sa mga Super GM, napakadali na po yan i-draw. So ito pwede na nating i-fast forward ng konti. And ang nangyari po is nagkapalitan na lang ng mga pawn. So ito inatake, H4, of course hindi mo pwedeng kainin, no? Kasi magpapass pawn dito. So pinakain mo na ni Wesley yung pawn. Capture and then inatake ito. King D5, capture, Rook A2, kain. And dito po, nag-draw na sila by repetition. So yan po ang first game ni Wesley na uwi sa tabla. Although, okay lang naman po yan kasi all 5 games ng round number 1 na uwi po sa tabla. So yan po ang ating game for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po yung game na yan. And pagka meron pong mga survey, try nyo pong sumali, no, para sa survey and polls natin sa ating YouTube channel. So yan lang po ang ating video for today. Please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.